Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. 5 establishmento sa Quezon City natupok. Sa Parañaque naman, higit 1,800 residente nawalan ng bahay dahil din sa sunog. National Bureau of Investigation o NBI, nilinaw na walang nilabas na pera si Congressman Martin Romualdez sa ginamit na marked money. Ekonomiya ng bansa lumago sa 2.8% sa unang quarter ng taon ayon sa Philippine Statistics Authority. Sa MBC TV correspondents, senior citizen patay matapos matrap sa nasusunog na bahay sa Bacolod. Lasal Lady Spikers na-sweep ang Game 1 sa laban kontra NU Lady Bulldogs. 1 win away para sa championship title. At sa showbiz pattern, Nation's pop girl group BINI binigyang pugay sa Senado matapos ang historic performance sa Coachella. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Nagising sa sunog ang mga residente sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City kung saan natupok ang 3 kainan, isang pet shop at isang kainan. Idineklara itong fire out mag-aalas 6 ng umaga na umabot muna sa ikalawang alarma. Una sa balita, si Val Gonzales. Isang pet shop, butika at 3 mga kantinang natupok matapos sumiklab ang isang sunog sa Don Antonio Heights, Holy Spirit Drive, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Bago mag-alas 5 ng madaling araw nang mangyaring 1 oras na sunog na umabot sa ikalawang alarma. Sabi ng Bureau of Fire Protection, mabilis na kumalat ang apoy dahil 80% nayari sa light material sa mga establishmento. Wala namang nasaktan o nasugatan sa sunog na inaalam pa hanggang sa ngayon kung ano ang pinagmulan. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DJ Ray, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nilinaw ng National Bureau of Investigation o NBI na walang inilabas na pera si dating House Speaker at Leyte Congressman Martin Romualdez kaugnay sa entrapment operation sa founder ng isang media company na nagtangka umanong manikil. Ito'y sa gitna ng pagkwestiyon sa nangyaring operasyon dahil sa freeze order na umiiral sa assets ng mambabatas. Narito ang report ni Kyle Bulyas. Nilinaw ng National Bureau of Investigation na walang inilabas na pera si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng naging entrapment operation sa umano'y robbery extortion scheme sa founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, marked money lamang ang kanilang ginamit na isang karaniwang gawain na para sa mga operasyon ng mga law enforcement agency. Ginawa ni Matibag ang pahayag kaugnay ng pag-question dito ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon dahil sa umiiral na freeze order sa assets ni Romualdez. O kasi mayroong mga hindi nakakaintindi sa law enforcement. May mga abogado rin niya na nagkokomento. Babanggit ko rin si Atty. Rowena Guanzon. Nakita ko, nag-post siya. Paano daw nagkaroon ng 75 million? Naka-freeze daw. Nakakapagtaka na naka-freeze may 75 million. Alam po ninyo, sa law enforcement po, allowed po at mga decided cases na yan, yung po tinatawag na marked money, ang tawag po nga yan, budol money. Sa recto po namin pinagawa yan. Wala pong... Nako, Director! Wala pong nilabas na pera dyan si Martin Romualdez. Hindi po pera ni Martin Romualdez yan. Hindi po, may pang-ibabaw pong totoong pera. Yung pong nakikita nyo dyan sa video na pinapakita sa inyo, yung minamarkahan yung serial number, yun po yung marked money. Ngayon po, ibig sabihin, that is enough to get conviction and that is enough evidence. Dahil dito may banat din si Matibag sa mga kumukwestiyon sa operasyon ng NBI at pilit na pinopolitika.
Binigyang din ng direktor na hindi sila magsasagawa ng operasyon at manguhuli ng tao nang walang malinaw na ebidensya at hindi na ayon sa proseso. Kung mga wala po sa law enforcement na background, doon po sanang mag-alam-alaman at maggaling-galingan para mag-criticize lamang po. Ako po sometimes naisip ko yung mga nasa bureau na dinatnan ko who are very professionals and working po ng maayos, dadamay po dahil sa politika. Sa nasabing operasyon, na-recover ang mga marked money at mga cellphone na ginamit umano sa transaksyon. Ayon kay Matibag, sasailalim ang mga ito sa forensic examination ng NBI para makita kung may iba pang mga mambabatas at individual na sinubukang kikilan ng mga suspect. Bukod dito, sisilipin din nila ang income tax return ng PGMN dahil sa laki ng gastos ng naturang kumpanya sa kabila ng kawalan umano nito ng mga commercial. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulia, Sandizer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tiwala ang mga miyembro ng House Justice Committee na makukuha nila ang sapat na boto upang maisapinal ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pagtaya nila, lagpas 200 na ang mga bobotong pabor. Magbabalita si Milky Regunan. Kumpiyansa ang mga miyembro ng House Justice Committee na makakuha ng malaking boto mula sa mga kongresista ang Articles of Impeachment kay Vice President Sara Duterte para dinggin na ng Senado bilang impeachment court. Sa pagtaya ni Llano del Sur Representative si Alonto Adjong, miyembro ng komite, baka mahigit 200 votes ang makuha para pagtibay ng committee report ng Justice Committee. Kinumpirma naman ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno, chair ng National Unity Party, yes vote ang 60% ng kanilang miyembro para sa VP Sara impeachment. Naniniwala naman si House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ng pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez ang nanatiling pinakamalakas na ebidensya sa impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Inilabas na kagabi ng Justice Committee ang 93-page committee report at binigyan na ng kopya ang mga mamabatas para ma-review at mapag-aralan ang rekomendasyon ng komite bago ang plenary vote sa Lunes. Sa rekomendasyon ng komite, guilty si VP Sara sa lahat ng mga aligasyon laban sa kanya. Ipapataw ang pagpapatalsik sa pwesto, perpetual disqualification to hold any public office at dapat makasuhan. Kailangan ng 1/3 votes ng mga kongresista o katumbas ng 106 para may basehang iakyat na sa Senado para simulan na ang impeachment trial sa Vice Presidente. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lumago sa 2.8% ang Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas ngayong unang quarter ng taon. Ito na ang pinakamababa simula noong 2021 kung saan nakaapekto ang nangyayaring tensyon sa gitnang silangan. Ang mga detalye tinutukan ni Dustin Bayog. Bumagal ang paglago ng ekonomiya ng bansa sa unang quarter ng 2026, dulot ng epekto ng sigalot sa gitnang silangan. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, nakapagtalang bansa ng 2.8% gross domestic product o GDP o halaga ng produksyon ng serbisyo at produkto sa isang bansa na siyang bumaba mula sa 3.0% ng huling quarter ng 2025. Lubang mas mababa rin ito sa 5.4% GDP na naitala sa kaparang quarter ng taong 2025, gawin din sa target na 5 to 6% ng pamahalaan. Dahil dito, ito na rin ang may tuturing na isa sa pinakamababa sa lahat ng quarter sa bansa simula na makabawi ang bansa mula sa epekto ng COVID-19 pandemic noong 2022. Sa paliwanag ni Department of Economy, Planning and Development o DepEd Secretary Arsenio Balisacan, nakaapekto sa bagal ng ekonomiya ang iniwang epekto pa rin ng mga animalyang flood control projects sa tiwala ng mga consumer at investors sa bansa. Gayun din ang mabagal na pagpasa ng national budget na dahilan daw sa pagkaantala ng ilang mga programa at proyekto. Ayon din kay Balisacan, malaking epekto rin sa ekonomiya ang Middle East conflict sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran. Third and foremost, the conflict in the Middle East, which escalated toward the end of February, triggered higher global oil prices and renewed supply chain pressures, creating additional risk for oil importing economies such as the Philippines. These challenges are real
And the Marcos administration is confronting them directly and decisively. Lubos na apektado nito ang agriculture, forestry at fishing at industry sector kung saan nakapagambag ito ng negative growth na 0.02 at 0.01% sa kabuang GDP habang services sector ang bumuhay na mayroon 2.8% growth. Bilang tugon, sinabi ni Balisacan na todo kahit ang pamalaan sa pagbabalik ng tiwala ng mga consumer at investor at pagpapabilis sa mga mekanismo para sa transparency at infra projects. We are pursuing reforms that will improve transparency, accountability, and efficiency in government processes. These include the digitalization of budget procedures, faster approval systems, and stronger project monitoring mechanisms. Samantala, kalakip sa patuloy na pagbilis sa inflation at mabagal na galaw ng ekonomiya, hindi pa rin tiyak ng DepDev kung kailan ito matatapos, kung kaya patuloy umano ang pamalas sa paghanda upang agad matugunan na maaaring magipasanin sa mga Pilipino. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Barg ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ng halos 300 rockfall events sa Bulkang Mayon sa Magdamag. Ayon sa PHIVOLCS, 297 rockfall ang naitala kasama na ang 2 pyroclastic density currents o pagdaloy ng uson. Aabot naman sa 10 volcanic earthquakes ang naobserbahan, kabilang na ang 6 na volcanic tremors. Patuloy naman ang pagdaloy ng lava sa Basud, Bonga at Miisigalis na may panaka-naka at may hinang aktibidad. Nananatili sa Alert Level 1 o Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. Sa mundo ng volleyball, nagpapatuloy ang dominance ng Lasal Lady Spikers matapos makuha ang panalo sa Game 1 ng finals kontra NU Lady Bulldogs. Ang mga pangyayari sa laro kagabi tinutukan ni Matchpoint Millie Borja. It's a sweep for the Lasal Lady Spikers dahil 3 sets lamang kinailangan para makuha nito ang Game 1 ng finals kontra sa NU Lady Bulldogs sa UAAP Season 88 Women's Volleyball Tournament. Dahil dito, 1 win away na lang ang Lady Spikers para sa isang malinis na championship run. Matinding laban ang ipinakita ng De La Salle University matapos dominahin ng National University sa Game 1. Sa kabila ng 16 na araw na pahinga, walang bakas ng tila pangangalawang ang Lady Spikers na agad nagpakita ng kaparehong form na nagdala sa kanila sa sweep ng elimination round. Dahil dito, isang panalo na lamang ang La Salle upang makuha ang kanilang 13th championship at unang season sweep mula pa noong 2004. Samantala, may pagkakataon pang bumawi ang Lady Bulldogs sa Game 2 sa Sabado kung saan kailangan nilang manalo upang mapuwersa ang do-or-die Game 3. Inamin ni Lady Spiker head coach Ramil De Jesus na kinailangan pa ng kanyang kupunan na mag-adjust matapos ang mabagal na simula, ngunit naging susi ang kanilang pahinga para sa recovery at conditioning. Merong disadvantage at advantage yung pahinga namin. Una-una, sinasabi ko nga sa team na mahirap kasi nag-step ladder na ma-master ng mga teams yung pressure sa loob ng court. Samantalang tayo nandito, nakapahinga. Actually, yung first week namin talaga more on kami recovery and rehab. And ito palo yung week medyo nag-adjust na kami, konting conditioning at saka, tune-up game. So, ganun kahaba. At least maganda para sa amin kasi natapos yung second round, bugbog kami sa laro talagang sunod-sunod yung game namin. Nakahabol ang Lasal mula sa 14-19 deficit sa unang set sa tulong ni Amy Provido, Shane Reterta, Lilay Del Castillo at Angel Carino upang maagaw ang set at 25-23. Mula roon, tuloy-tuloy na ang kanilang momentum at madaling kinontrol ang sumunod na 2 set. Sa ikatlong set, bumangon ng Lady Spikers mula sa 0-4 na simula at nagpakawala ng isang mapangwasak na 9-0 run upang tuluyang ilayo ang laban at tapusin ito sa loob ng 1 hour and 37 minutes. Siyempre ako as senior na talaga, happy ako kasi may mga bata talaga today na nag-step up din. So, lahat talaga napakita ng team na kung sino man ipasok, kaya mag-contribute. So, I think that's one of the best thing na nangyari ngayong game na to. And of course, yung kapit as a team, nakita ulit namin na kaya namin kumapit na kahit abanse yung NU ng 4 points. Pinangunahan ni Angel Canino ang Lasal na may 17 points, habang nag-ambag si Reterta ng 11 points at Provido ng 12 points.
Nagdagdag din si team captain Shivana Laput ng 11 points sa panalo. I'm very happy with the performance overall sa team namin kasi yun nga, pinusuan talaga. Pero yun lang, always namin nire-remind yung team na to not be complacent. Kasi hindi talaga ito about kung paano namin sinimulan yung season, pero kung paano namin i-end yung season. Sa panig ng NU, nanguna si Ara Panique na may 18 points, habang nag-ampag si Vanch Alinsug ng 12 points. Gayunpaman, nahirapan ng iba pang Lady Bulldogs na makasabay, kabilang si rookie Sam Cantada na nalimitahan sa 2 puntos lamang. Samantala, sa naunang laro para sa UAAP Season 88 Men's Volleyball Game 1 Finals, dinumina ng Alas Pilipinas members na sina Micaelo Budin, Jay Disquitado at Leo Ordiales ang court para sa National University. Isang dikdikang 5-set victory ang naitala ng Bulldogs kontra sa Far Eastern University para sa tsansang maipagpatuloy ang kanilang 6 na sunod na season na paghahari sa men's volleyball. Mula rito sa Mall of Asia Arena para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito mga balitang dapat ninyong abangan. World leaders at delegado ng ASEAN Summit nagsisidatingan na. Live updates mula sa Cebu, tutukan sa MBC TV Global. US President Donald Trump muling nagbanta kontra Iran kung muling tatanggihan ang panibagong inihaing peace deal. At sa Showbiz Spotted, bahay sa Quezon City ng Singer TV host na si Teddy Corpuz nilooban. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Lumapag na sa Cebu City ang ilang pinuno at delegado sa isasagawang 48th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit kung saan host ang bansa. Kung kailan darating ang iba pang leader, ibibigay sa atin live ni Leth Narciso. Miss Leth, kamusta na dyan? Yuel, bukod kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kagabi pa nandito sa Cebu, 2 pang leader ng mga bansa sa Timog Silangang Asya ang nasa Pilipinas na ngayon para makibahagi sa 48th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit and related summit. Unang dumating si Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah ng Brunei Darussalam na kagabi pa rin narito. Kadarating lang naman ngayon ni Timor-Leste Prime Minister Rala Sanana Gusmao. Ito ang unang pagdalo ng summit ng Timor-Leste bilang full-fledged member ng ASEAN mula sa pagiging dating observer. Anumang sandali ngayon na inaasahang lalapag na rin ang mga eroplanong sinasakyan ni na Indonesia President Prabowo Subianto at Vietnam Prime Minister Lee Min-hung. Mamayang hapon naman ang dating ng iba pang leader, kabilang sina Prime Minister Hun Manet ng Cambodia, Anwar Ibrahim ng Malaysia, Lawrence Wong ng Singapore, at Anutin Charnvirakul ng Thailand. Samantala ngayong araw ay unang sasabak si Pangulong Marcos sa isang bilateral meeting sa bagong Prime Minister ng Vietnam na si Lee Min-hung. Sunod ay pangungunahan ng Pangulo bilang chairman ang Special Summit ng Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippines East ASEAN Growth Area o BIMP-IAGA. At mamayang gabi naman, mayroong trilateral meeting si PBBM sa mga leader ng Cambodia at Thailand. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula Cebu City, maraming salamat, Leth Narciso. Desidido ng kasuhan ng Philippine National Police o PNP ang driver na siyang panibagong sangkot sa insidente ng gas and run sa Quezon City. Ito raw ay sa kabila ng pagsuko ng driver na idinahilang nakalimutan lamang umanong magbayad. Magbabalita si Edniel Parosa. Tutuluyang kasuhan ang lalaking suspect sa pinakahuling gas and run incident sa Quezon City. Ito'y kahit sumuko na ang driver ng Toyota Vios kagabi, 3 araw matapos makuna ng kanyang pag-iskapo mula sa isang gasolinahan sa Mindanao Avenue.
Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, desidido ang attendant at ang sangay ng Unioil na sampahan ng kasong estafa ang lalaki. Gayon din, tutulong umano ang Quezon City Police District sa pagpapakansila ng lisensya ng driver sa Land Transportation Office, lalo't na pag-alamang nasangkot na rin pala ito sa reckless driving Oktubre ng nakarang taon. Sabi ni Tuanyo sa Camp Crame, nagsorry ang lalaki at idinahilang nakaligtaan lang umano ang bayad dahil nasa telepono siya at kaaway ang kanyang misis habang nagpapakarga. Ito naman ay sinusugan ng affidavit nung nasa TENSA na ito ay may kaaway sa cellphone niya. Ito naman ay kinumpirma base sa investigation na ang kaaway niya yung kanyang may bahay sa pagkasip na pauwi na sila ay nanggaling sa isang party. Aabot sa 1,500 pesos na halaga ng gasolina ang hindi nabayaran ng suspect. Natakot din umano siya kaya hindi kagad nagpakita sa otoridad bago natunto ng lokasyon ng plaka ng sakyan sa Nueva Ecija. Sumuko sa otoridad ang gas and runner alas 10:30 kagabi. Para sa MBC TV Network News, ako si Adniel Parrosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para po sa ating ulat panahon ngayong araw ng Huwebes, patuloy na nagdudulot ng mga pag-ulan sa malalaking bahagi ng Visayas at Mindanao ang Low Pressure Area o LPA na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 120 kilometro southeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Easterlies naman ang patuloy na umiiral sa buong Luzon at Visayas, kaya't asahan ng mainit at maalinsangang panahon sa tanghali at hapon. Para naman sa binabantayang bagyo sa labas ng PAR, kasalukuyan na itong nasa tropical storm category at may international name na Hagupit. Huli itong namataan sa layong halos 2,000 kilometro silangan ng northeastern Mindanao. Taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 65 km per hour at bugsong aabot sa 80 km per hour habang kumikilos pakanluran sa bilis na 20 km per hour. Ayon sa Pag-asa, maaari itong pumasok sa PAR sa pagitan ng Sabado ng gabi o umaga ng Linggo at papangalangan ng bagyong Kaloy. Samantala, para naman sa ating heat index ngayong araw, asahan na aabot sa 41 degrees Celsius na namang init dito sa Metro Manila. Habang pinakamataas naman na madaramang init sa San Jose, Occidental Mindoro at Borongan, Eastern Samar na aabot naman sa 43 degrees Celsius ang heat index. Kasalukuyang nasa Netherlands ang 3 pasahero na infected ng hantavirus mula sa napaulat na luxury cruise ship na nagkaroon ng outbreak. Habang muli na namang nagbanta si US President Donald Trump sa laban sa Iran kung muli na naman itong tatanggi sa panibagong ihahaing peace deal. Yan at ang iba pang napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa The Netherlands, nakarating na sa nasabing bansa ang 3 pasaherong sakay ng MV Honju ship para i-evacuate matapos na dineklarang hantavirus outbreak sa nasabing luxury cruise. Ayon sa ulat, 2 sa mga kumpirmadong infected habang isa naman ay nagkaroon ng direct contact mula sa mga kumpirmadong pasahero na may sakit. Inaasahan namang dadaong sa Canary Islands sa Spain ang barko na may sakay na 150 pasahero kung saan 8 na rito ang nahawaan at 3 pasahero naman ang nasawi. Isa'y nailalim na sa quarantine ng mga na-evacuate na pasahero at para bigyan ng paunang lunas upang masiguro wala na silang bitbit na strain ng virus. Sa ngayon, iniimbestigan na ng mga otoridad ang pinanggalingan ng mga pasaherong carrier ng sakit at kung saan ito nagsimula. Nauna namang sinabi ng Argentinian Health Ministry na uli pang naitalang naturang sakit noong 1996. At sa iba pang balita, muli na naman nagbanta si US President Donald Trump sa Iran na magsasagawa ulit ito ng mas matinding pag-atake kung hindi pa rito papayag sa panibagong ihahaing peace deal. Kinumpirma naman ng Iranian government na kasalukuyan na nilang nire-review ang panibagong peace agreement ngunit wala pa silang sagot sa ngayon. Habang kasalukuyan naman pinahinto ni Trump ang Project Freedom o pagharang ng US Navy sa Strait of Hormuz. Ito raw ay matapos ang magandang pag-usad ng mga naunang pag-uusap sa pagitan ng Iran at United States kung saan nagsilbing tagapamagitan ang Pakistan. At yan naman nakahalap natin balita mula sa ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Usapang trivia naman tayo. Pasintabi ho sa mga kumakain dahil sensitibo ang ating tema ngayong araw. Kamakailan lamang nabahala ang maraming tao matapos ang balitang may mga pumanaw sa ibang bansa dahil sa inihinalang impeksyon ng sakit na dala ng hantavirus. Sa Pilipinas, may ilang tuloy na nababahala sa bantang ito pero sa kasalukuyan ay wala pa namang naitatalang kaso sa bansa. Pero ano nga ba ito? Ano nga ba ang hantavirus at paano ito nakukuha? Alamin natin. Ang hantavirus ay isang uri ng sakit na karaniwang nagmumula sa mga rodent o iba't ibang uri ng daga na nakukuha sa kanilang mga ihi, laway, dumi o anumang liquid substance. Naipapasa ito sa pamamagitan ng paglanghap sa virus mula sa mga tuyong dumi o ihi ng daga na humalo sa hangin at basura. At sakaling ma-expose, dito na papasok ang sakit sa baga na hantavirus pulmonary syndrome. Ilan nga sa mga sintomas ito ay maaaring makaramdam ng labis na hirap sa paghinga, pagkakaroon ng lagnat at labis rin na pananakit ng katawan. Ngunit ang kaibahan nito sa nakasanayang leptospirosis, matagal ang gamutan para sa naturang sakit at hindi nadadaan sa antibiotics. Kaya naman pinag-iingat ngayon ng Department of Health ang publiko, bagamat wala pang kaso rito sa Pilipinas, ipinapayo pa rin na wag na magpanik dahil patuloy ang kanilang pagbabantay sa sitwasyon at lalo na't panatilihin ang malinis na kapaligiran. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwaga sa pag-ikot ito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Tagumpay na nagamit ang Type 88 surface-to-ship missile ng Japan sa unang pagkakataon sa Pilipinas. Pinaputok ito sa huling drill ng balikatan exercises kung saan pinalubog ang decommissioned Philippine Navy vessel na BRP Quezon. Isinagawa ang live fire sa Ilocos Norte, tampok ang senaryo ng pagdepensa sa coastline mula sa kalaban galing sa karagatan. Personal na sinaksihan ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang pagpapaputok ng Type 88 na anya armas na pwedeng i-interoperate ng magkaalyado sa hinaharap. The future balikatans are a product of the exercise itself, and we will be gauging how our planners are thinking by the activities that they identify. Of course, there is improvement actually. Any step towards convergence is an improvement. And I can't see how others can say it's not. Habang nasa norte ang maritime strike exercise, nanonood naman ng live ang Commander-in-Chief na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa loob ng AFP General Headquarters sa Campo Aguinaldo. Sumabak ang Japan sa balikatan sa bisa ng Reciprocal Access Agreement o RAA. Isang kasunduan kamukha ng Visiting Forces Agreement o VFA naman ng Pilipinas sa Estados Unidos. Nanggagalaiti ang Rocksteady frontman na si Teddy Corpuz sa kanyang TikTok Live habang ikinukwento ang pagnanakaw ng isang lalaki sa kanilang tahanan. Kung ano ang natangay na gamit ng OSAT singer TV host, tutukan sa report ni Showbiz Angel. Pinasok ng magnanakaw ang tahanan ng singer TV host na si Teddy Corpuz noong linggo ng madaling araw. Ang kawatan sa pool sa CCTV na ibinahagi ng Rocksteady frontman sa social media. Ayon kay Teddy, pag-aaring gaming iPad ang tinangay ng lalaking nanloob sa kanilang bahay. Yung iPad natin, tol, M5 yun! iPad Pro 11 M5. Nilagay mo lang sa mo. Rawr! Ginagalit mo ko. Kasunod niyan, sa pamamagitan ng AI, pina-enhance nito ang kopya ng CCTV para makita ng malinaw ang mukha ng lalaki. At do'y humingi na ito ng tulong sa iba kung sakaling may nakakakilala sa kawatan na ayon sa nakalap na impormasyon ni Teddy ay nagtatago raw sa may bandang Montalban, Rizal. Hanggang sa umalis na siya rito, tumiska po na lumabas na ng main gate ng townhouse namin. Sa ngayon ay wala pa ulit update ang It's Showtime host kung natukoy na ba ang nanloob sa kanilang bahay o kung naibalik ang kanyang gamit.
Abangan sa aming pagbabalik, motorcycle rider sa Pangasinan patay matapos sumalpok sa umaatras na truck. Sa MBC TV Sports, Munson Games, UMG Philippines, ibinahagi ang kahalagahan ng ilulunsad na bagong kanta ng MPL Philippines na Palag na To. At sa Hoy, Bawal Yan, parusang kakaharapin ng mga sangkot sa Ben Tapel scam. Alamin yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Higit 1,000 residente ang naepektuhan sa sumiklab na sunog kagabi sa Parañaque City kung saan 4 ang naitalang sugatan. Itinaas ito sa Task Force Alpha dahil sa mga kabahayang pawang gawa sa light materials. Ang mga detalye ihahatid live ni Giselle Ricofort. Giselle? Binilabog ng malaking sunog yung mga residente ng Lower Barangay San Antonio, Parañaque City, pasado alas 11 yan sa gabi. Dahil gawa sa light materials yung karamihan sa mga kabahayan at malakas din yung hangin, mabilis na umabot sa Task Force Alpha yung sunog kaninang alas 2:36 na umaga. At na nadari sa ulo matapos matumba habang lumilikas. Nagtamo naman habang sa bench ayon kay City Marshal Her Barrios, mahigit 600 pamilya o katumbas ng 1,800 mga residente ang apektado at pinataya na 700,000 piso ang pinsala sa mga ari-arian. Naging pagpandal yung pag-apula ng sunog dahil may kalayuan sa kalsada yung mga apektadong kabahayan. Pakinggan natin. Kung saan malayo galing dito sa kalsada, kailangan nakakapos talaga sa residential part na yung lawak din. So, kaya ito ang halaman. Kasi kanina pa na medyo angin. Kaya mas napabilis ko para yung mga natin Antonio Elementary School at ilang evacuation center at mga apektado natin sa banda. Tingnan natin. gawa sa block ito natin para 600 families and halos buong ang sila tulong po ng paraan kaya napakalaman kami sa lahat ng responders. Sa NBC TV Network, ito si Giselle Ricofort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula Parañaque City, maraming salamat Giselle Ricofort. Isang sunog din ang sumiklab sa Bacolod City kung saan nasawi ang isang senior citizen matapos itong hindi makalabas sa kanyang bahay. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group.
Patay ang isang senior citizens na babae matapos na trap sa sunog kagabi sa Purok Manyag 2, Barangay Alihis, lungsod ng Bacolod. Ang biktima kinilala na si Rosa Magbanwa, 74 years old, residente ng nasabing lugar. Ayon kay Aming Magbanwa, asawa ng biktima, magkasama ang mga ito na nangyari ang sunog sa labas ng kanilang bahay. Akyat pa sana sa pader ang mag-asawa upang makaiwas sa sunog nang nangyari ang insidente. Ayon naman kay punong barangay Donny de la Vega ng Barangay Alihis, ipapatawag nito ang Purok Chairman dahil walang madaanan ang mga fire truck sa lugar dahil masikip ang daanan sa nasabing lugar. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dead on arrival sa Pusurubio Community Hospital sa Pusurubio, Pangasinan ng isang 34 anyos na motorcycle driver na residente ng Barangay San Felipe, San Nicolas, Pangasinan matapos itong magtamo ng malubang sugat sa katawan ng bumangga ang minamaneho niyang motorsiklo sa likuran ng umaatras na truck. Ayon sa ulat ni Station Chief of Police Major Jervil Lorta, naganap ang aksidente sa gilid ng National Highway sa Barangay Poblacion Central alas 3:50 ng madaling araw, kung saan ay umaatras palabas ng highway ang truck na minamaneho ng isang 29 anyos na binata na residente ng Barangay Bukbok, West Aguilar, Pangasinan, na ngayon nasa kustodiya ng Station Police Station para sa kaukulang disposisyon. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aristartet, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dahil sa antok, nakatulog ang driver ng isang sasakyan na nagresulta ito sa aksidente na inararon nito ang dalawang bahay at isang waiting shed alas 6:30 kagabi sa Ilang-Ilang Street, Barangay Alangan, Limay, Bataan. Ayon sa investigasyon, nawala ng kontrol ang isang Mitsubishi Triton na minamaneho ng driver edad 33 anyos matapos umanong makatulog habang nagmamaneho dahilan upang mabangga ang dalawang bahay at isang waiting shed. Wala namang naitalang nasugatan sa naturang aksidente. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kubilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Mindanao. Sa huling araw ng filing of COCs ng mga kandidato para sa District Representative sa buong BARM, gaya ng inasahan ng PNP at AFP, dumagsa ang daluyong ng tao sa tanggapan ng COMELEC BARM na nasa compound ng Bangsamoro Government Center sa Cotabato City para sa mass filing of COCs. Kahapon pa lamang ay inineploy na ang PNP na naka-complete riot gear at naglagay ng mga crowd control barriers para sa maayos na daloy papasok ng COMELEC office. Kabilang sa mga nag-file ng kanilang COCs ngayong umaga ay ang mga kandidato mula sa Bangsamoro Federalist Party led by BFP President Dr. Tumanda Antok, MP Attorney Nagibs Narimbo bilang Cotabato City Chapter President, kasama pa ng ibang kandidato mula sa dalawang probinsya ng Maguindanao at SGA, ganun din ng Lanao, kasama ng mga mayors, barangays at mga supporters. Sa pahayag naman mula kay BFP President Doc Tumanda Antok, overwhelming na umano ang miyembro at supporters ng BFP across BARM na kaalyado pa ng ibang mga political parties mula sa Basulta, dalawang probinsya ng Maguindanao at SGA, ganun din ng Lanao. Samantala, anumang oras mula ngayon, inaasahan ding dadagsa ang mga kandidato mula sa UBJP na kahapon lang ay inaprubahan na ng COMELEC ang UBJP bilang isang ganap ng Regional Parliamentary Party. Sa kasalukuyan, mapayapa ang panghuling araw ng filing of candidacy sa buong BARM kaugnay sa nalalapit na first parliamentary election sa September 14, 2026. Para sa MBC TV Network News, RH19, June Dimakutat, MBC, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Panibagong batch ng mga dating membro ng UP People's Army o mga former rebels o tinatawag na rin ngayon na Friends and Rescued, matapos sa kanilang pagbabalik pamalaan ang isinailalim sa de-radicalization program. Ito na ang batch 11 ng newly enrolled former rebels ng 8th Brigade Philippine Army.
Pinangunahang aktibidad, Brigadier General Carmelito Pangatungan, Brigade Commander ng 803rd Infantry Pacemaker Brigade. Ipinaunawa sa mga former rebels ang mga interbensyon na naglalayong baguhin ang kanilang marahas na pag-iisip, pag-uugal at talikuran nila ang terorismo. Itinuro sa mga ito ang counter-terrorism strategy. Ang nasabing batch ay kinakailangan pang dumaan sa mga proseso bago matanggap ang ipinangakong tulong ng pamahalaan. Kasama sa pagsasagawa na nasabing aktibidad ang DSWD at PNP. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inanunsyo na ng Moonton Games ang panibagong theme song para sa Season 17 ng Mobile Legends Bang Bang Professional League. Kung sino ang boboses nito, silipin sa report ni James Galange. Mula sa naging championship ring reveal ng magsimulang MPL Philippines Season 17, may panibagong pasabog na naman ng Moonton Games para sa Pinoy fans, kasama naman ng UMG Philippines. Kung ano yan, sa report na ito. It's official! Magkakaroon na ng kolaborasyon ng Moonton Games at ang record label na Universal Music Group o UMG Philippines para sa ilalabas na kanta ng Mobile Legends Bang Bang Professional League Season 17, kung saan pinamagatan nitong palag na to na siyang mismong isinulat ng nasa puso hitmaker Janine Berdin na isa ring gamer at heart ng MOBB. Para kay Mr. Enzo Valdez, Managing Director ng UMG Philippines, malaking hakbang anya ito na magkaroon ng kolaborasyon ng music at gaming industry para mas lalong makatulong na mamayagpag sa kanya-kanyang larangan. I feel like Mobile Legends, there's a very strong community here. I think gaming is one of the biggest things for Philippines as much as music is as well. And the marriage of both with the right artist is going to hopefully propel us even forward. Something to be very proud of as Filipinos. So, thank you again. Naniniwala naman ang management ng Moonton Games na isaan na itong paraan na maibalik din sa fans ang hype, gayon din ang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta sa liga. We've seen it throughout the many seasons. We're already in season 17. The super fans or the community have been invested not only in the matches, but even in the stories, the rivalries, behind not just the games, but even the stories behind every player. Nabuo ang tagline na lakas ng Pinas noong Season 9 dahil sa sunod-sunod na tagumpay ng MPLPH team sa international stage. At ngayon, para naman sa palamagong battle cry na palag na to, ay mula naman sa umusbong na gaming culture ng mga Pinoy, hindi lang sa competitive scene kundi maging sa ipinapakita ng local players. We are very resilient. This is a very niche na sagot, but it may sound a cliche, but Filipinos kasi we have this attitude and identity that we never say never. 'Di ba? Na parang whatever adversity we face it with confidence, with pride, and we are always happy. Samantala, excited naman ang certified Hanabi user para sa panibagong milestone na ito ng kanyang karera. I'm so excited, and it's just really cool that I get to be a part of this and that I am the first artist UMG thought of. Thank you so much. Ilalabas ang bagong kantang palag na to sa May 17 kung saan ito rin ang huling araw ng regular season, habang sa May 27 to 31 naman ang playoffs na gaganapin naman sa PhilOil Center sa San Juan City. Para sa MBC TV Network News, sa ngalan ni Mini Bora, ito si James Galange ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ilang araw matapos makauwi mula sa Amerika, formal nang binigyang pugay sa Senado ang makasaysayang pagtatanghal ng Nation's Girl Group na BINI sa Coachella Valley Music and Arts Festival. Narito ang report ni Showbiz Angel. Nagtungo sa Senado ang 8 miyembro ng BINI na sina Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika, Joanna at Sheena na binigyang pagkilala matapos ang kanilang makasaysayang pagtatanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival sa Amerika. It is prohibited to clap in the Senate during a session, but it's all right, you're exempted. Sa sesyon, kanya-kanyang paabot ng pagbati ang mga senador sa tagumpay ng tinaguriang Nation's Girl Group. Sa bawat hakbang ng kanilang karera, pinakita ng BINI ang antas ng dedikasyon at disiplina na kailangan upang magtagumpay sa global arena. In fact, Mr. President, pagdating po sa total online engagement, pumangalawa po sila kay Justin Bieber.
isang tunay na cherry on top sa makasaysayang pag-angat ng OPM at talentong Pilipino sa pandaigdigang entablado. Towards me saying, hey naman, Senator, hey. I said, ganito pala kasikat ang Bini. Maraming salamat sa pagpapakita sa buong mundo ng talento at husay ng Pilipino. Mabuhay kayo. Sa ilalim ng Senate Resolution 370 na inihain ni Senator Bam Aquino, formal na binigyang pugay ang kanilang historic performance sa isa sa pinakamalaking music festivals sa mundo. Magunita na bago rin umuwi sa bansa, ginawaran ang Pantropiko Hitmakers ng Global Force Award sa nagdaang Billboard Women in Music na ginanap sa Hollywood Palladium. Sa Hunyo nga, nakatakda namang mag-kick off ang Signals World Tour ng Bini sa Mall of Asia Arena. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Huwebes. Sa ngalan po ni Karen Oyong, ito po si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas, araw na ng Biyernes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito po ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.